man sa tanyag na lugar o kahit kuha lang matapos gumising, hindi maikakailang malaking bahagi na ng kultura ng kasalukuyang henerasyon ang pagsiselfie. Ang tawag nga sa kanila, selfie generation. At dahil nga sobrang sikat ngayon ang pagsiselfie, kinilala na ito bilang lehitimong salita sa isang diksyonaryo. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo. May paandar. Yes, Gara, ilang tips na nakuha natin sa pagsiselfie. Dapat daw medyo nakataas yung anggulong yan. Medyo papaling ka sa kaliwa, papaling ka sa kanan, at saka konting pakyut, Ayos, pwede. Pero para dun sa mga mahihilig mag-selfie, ito yung paandar natin, Isa ng ganap na opisyal na salita ang selfie at matatagpuan na sa diksyonaryo. At para sa mga nakausap natin, ang selfie daw, ibig sabihin ay unlimited na picture-picture. Anong ginhawa nga naman ang dulot na hindi na kailangan ng film? Take 1, take 2, kahit hanggang take 44 pa yan. Iisang karakas, pare-parehong anggulo. Punuin ang album sa cellphone ng mukha mo. Madali namang mag-delete. Pinoy plus cellphone camera plus tamang anggulo. San pa nga bahahantong ito? Ngiting pagkaganda-ganda, anggulong pineperpekto sa bawat kuha, tagilid ng konti, labas dila, pout ng lips, pwede ring kagatlabi. Siyempre, kailangan lagi nakasmile. Uso ngayon yung duck face. Pare, pipicture ka, ganon. Ihilayin mo yung damit mo ng ganyan. Tapos, sasaga ganon, no? Di ba? May t-shirt talaga. Tapos, chest, tummy in. Tapos hilayin mo ganyan, no? Hindi kang ganon. Igitna nyo lang lagi ang cellphone nyo para siguradong kuha ang mukha nyo. Sa taas ako o taas sa gilid. Ano yung sa baba din yung iba. Bakit hindi frontal? Mahirap pag frontal Pag sa baba, lumalaki butas ng ilaw mo. Selfing pampamilya, selfie ng tropa o groupie kung tawagin, selfing 20 tao ang pinagkasya, halos maetsapwera nga lang ang kumuha. May happy, may wacky, may shreki. Picture-picture kahit saan, lalo na kung location ang labanan. Sa white sand na beach, sa disyerto ng gitnang silangan, sa gitna ng kagubatan, o kahit pa magpapaderma lang. Eksperto na ang nagsabi, aminin man natin o hindi, likas sa tao ang vanity. Mga artistic na tao dati, they would make their own self-portraits. People would make sculptures of themselves. These days, mas maraming technological gadgets, devices, or conveniences para kumuha ng attention. Lahat naman ng tao may desire na mag-express sa sarili. I-stretch man ng todo ang braso o gamit ang revolutionary gadget na ito, ang mono o selfie pad, walang pakialamanan. Kaya nga naimbento ang front cam Selfie syempre pag may okasyon, tulad daw ng debut, hanip sa nektaya, ihaw-ihaw baka mo, i-selfie na to. Ito ang malupit, walang mintis, selfie minding his own business. Mga 50 to 90 lang. 50 to 90 pictures? A day? Ilang likes para maging masaya kayo? Siguro mga 100, okay na yun. 100 likes. Ito raw ang pantapat dyan. Halos 2 million shares pa nga lang ang kulang. At dahil worldwide fenomeno na ang pag-capture sa sariling hilatsa, ngayon, opisyal ng salita ang selfie sa isang diksyonaryo. Pero konting pigil lang daw sa pagpindot. Dahil kung abnormal na ang pagsiselfie, baka raw di na healthy. Extremes in how they look at themselves. Either they look highly upon themselves and want to flaunt themselves, or they feel very bad about themselves and they're seeking attention from others para ma-boost yung ego nila. Hanggat may baterya ang gadget, sige lang, unlimited ang pag-click. Pero konting hinay pa rin dahil baka sa sobrang busy kaka-selfie mo, itapal at i-copy-paste ka na lang sa family photo. Kara, itong dalawang kasama ko, mga team natin sa DMNG, certified mga selfie, Pero speaking of selfie addict daw, ilan sa mga senyales daw, warning signs ng pagiging addict ay kapag punong-puno na ng selfie yung social media accounts, at isang hindi daw magandang sign ay kung nakakaramdam ka ng pagkalungkot o kaya depression kapag wala nag-like o pag wala nag-comment sa selfie mo. Kara? Okay, Cedric, kung pakikinggan ko yung sinabi kanina ng psychologist na parang sign ito ng vanity, does that mean that the more selfies you take, ibig sabihin the more vain you are or the more KSP you are?
Hindi natin masabi tungkol doon sa KSP, Kara, ano. Pero yung pagiging vain, mukhang yung sinasabi ng ating resource person, ano. Yung pagiging vain, likas naman daw talaga sa tao yan kasi nasa nature natin na gusto nating ma-express, gusto nating ma-appreciate, ano. Pero yun yung mga warning signs dyan. Kapag medyo talagang sobra-sobra na yung pagiging pagpapost mo ng sarili mo, pagkuha mo sa sarili mo, hindi na daw masyadong healthy yun, Kara. KSP nga daw, kulang sa picture. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, sa iyong paandar.